Hello po, good evening. Yes, magandang gabi po kapatid. Ano po yung maipaglilingkod ng Team PPP sa inyo po? Bali kasi may naka-encounter na naman akong sulpat kanina eh. Bali, kino-question daw nila kung bakit bakit daw sa simbahan natin, ina-allow daw yung mga malalaswang suot. Eh sabi ko hindi naman malaswa, siguro baka malaswa sa kanya yung hindi katulad sa suot nila na masyadong formal. Ngayon ba, ano bang stand ng simbahan doon sa attire ng mga nagsisimba ba? Magandang hapon mga kaibigan, at sa hapon ito tatalakayin po natin yung isa sa mga katanungan ng mga protestante lalo na sa simbahan katoliko kung bakit daw sa ating simbahan ina-allow daw yung mga malalaswang suot. Ano kaya ang sagot ng simbahan doon? Panoorin natin. Okay. Yung katanungan yung klaruhin ko po lang, ina-allowed ba ng simbahan yung mga suot na malalaswa sa loob ng ating simbahan? Ganun po, no? Ang tanong po bakit daw ina-allow? Okay, bakit daw ina-allowed yung malalaswang suot? Actually po, hindi po yun pinapayagan ng ating simbahan. Pero sige po, ibibigay ko po yan sa ating kapatid dito sa loob ng Zoom. Brother Angel Santos. Brother Angel, ina-allowed ba yung mga malalaswang suot sa loob ng simbahan? Unang-una, biblically po, bawal po yun, no? Sa Biblia pa lang, bawal na yun. Unang Timoteo chapter 2, verse 9, bro, may maipakita ka dyan? Ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at maingat sa panamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Napakalinaw po yun, no? Ang simbahan ang nagbigay niyan. So from the Bible pa lang, noon pa lang po, yan po yung utos. Kaya lang, tapos ngayon po ang ginagawa nila, nagpapaskil sila yung tamang kasuotan sa simbahan. Pero kagaya na sinabi ko po dati, no? May nagtatanong bakit daw pinapayagan. Kailanman hindi pinapayagan yon. Matigas lang talaga ulo ng mga tao, kapatid, no? So sabihin mo dun sa basahin mo ito yung batas ng simbahan. Hindi po ang simbahan na ang nag-a-allow doon. Ang nangyayari po, matigas lang talaga ang ulo at minsan naman siyempre walang masyadong maisuot ng mga mahabang damit, ng mga special na damit yung mga tao, siyempre mga simpleng tao. Kaya minsan pinapayagan na po. Pero yung malalaswa, mahalay, kailanman hindi po pinapayagan yun na simbahan. Ayan, ang simbahan ng wala pang Biblia, may simbahan na, may church na. Nung sinabing I will build my church kanina po sa Ebanghelyo, ang mga apostol po, sila po, nanggaling po sa kanila ang mga Ebanghelyo. So sila po mismo nagsabi niyan, Apostol Pablo, noong pa man, bawal na po yan, no? Kapatid, ang iglesia pinagbabawal na yan, ang simbahan pinagbabawal na ang malalaswang pananamit. Lalo na sa pagsimba. Pero bakit may maraming nagsisimbang ganon? Hindi po kasalanan ng simbahan yung kapatid. Parang sinasabing, bakit ang daming mga kasalanan kaya ayoko sa Katoliko kasi ganito, kasi ganon. Ang problema, kailan ba nagturo ang simbahan na maglasing ka? Kailan ba nagturo So, yung mga pasaway na Katoliko po, wag nating iatang mismo sa mismong simbahan. Okay? So, ang pinaka-sagot diyan, hindi po pinapayagan. May mga matigas lang na ulo talaga ng mga nagsisimba, kapatid. Yun lang ang sabihin mo, kapatid. Pero never na pinapayagan ng malalaswa sa loob ng simbahan, kapatid. Okay po. May follow-up question ba, Brother Roger Van? Sa susunod na lang po kasi marami na nakapila pagbigyan natin. Okay. Salamat po sa kasagutan. God bless po. Peace with you sa lahat po. Tatlong bahagi po, brother. Sa unang bahagi ba, brother? Literal ba nakasulat sa 2 Samuel 6:3-8? 2 Samuel 3:6-8. Basahin muna natin na. Ano ba yung anong version? 2 Samuel chapter 6 verse 3-8. 6:3 hanggang 8. Yes, kapatid.
Okay, so 6 tapos 3. Anong version ng Biblia? Anong gusto mo? Wala problema, kapatid. Ito talaga si Rex Aguilar. Pag nagtanong talaga to, grabe. Okay, basahin mo natin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalaya ng dalawang anak nito na sina Osa at Ahio. Si Ahio ay nauuna ng paglalakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa salyo ng mga lira, kudyape, tamburin, kastaneta at pumpyang. Tapos sa 6. Nang malapit na sila, may giikan ni Nakon. Natalisod ang mga baka kaya hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din niya di namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Peraz Uza. Iyon kapatid, ano ang tanong doon? Literal ba yan? Oh, yes. Dahil ang tandaan natin, wait lang kasi medyo maingay. Yes, dahil ang aklat ni Samuel ay historical books. So, ang nangyari sa panahon na yan yung time na kinuha nila ang arka kasi nawala yan, napunta yan sa kamay ng mga Pilistiyo. At kung babalikan natin saglit ang history niyan, dinala yan sa templo na kung saan nandun ang Diyos-Diyosan nilang si Dagon. No? Pero nagtaka ang mga Pilistiyo kasi kinaumagahan nasira si Dagon. Yung kinikilala nilang Diyos-Diyosan noon na si Dagon. Itinabi nila yung Ark of the Covenant, kinaumagahan nasisira or nawawasak yung rebulto ni Dagon. Araw-araw yon. So nagtaka sila. So inilipat nila kasi parang sabi ng mga Pilistiyo, naging sumpa sa kanila yung kaban ng tipan. Inilipat nila sa isang lugar na malapit sa kung nasaan yung mga Mumita yata. Nakalimutan ko na yung lahi na pinagsalinan. So nung napunta doon ang kaban ng tipan na nagkaroon ng bukol-bukol yung mga tao doon, no? So napagpasyahan nila na ibalik na lang sa mga Hudyo, kaya yan kinuha nila sa kay Haring David na pala to. So yung gininto ko pala kay Haring Saul pa yun. So ito yung time na galing sa isang kinuha nilang ang kaban ng tipan at prinosisyon, no? At ito nga ang dahilan na namatay si Usa dahil nahawakan niya ang kaban ng tipan na hindi siya karapat-dapat tumawak kaya siya pinatay ng Diyos. So literal yan bro kasi historical po yan. Sa Daniel chapter 3 verse 13-28, lalo na yung 22 at 27, literal ba ito? Daniel Chapter 3 verse 13 to 28, lalo na yung dalawang chapter, verse na 22 sa 27, yung dalawang yun. Literal ba yun? Daniel 3? Daniel 3, 30 to 28, mahaba kasi. Doon tayo mag-concentrate sa 22 sa 27. Literal ba yung dalawang yun? Ayan, Daniel 3. Daniel chapter 3 verse 13 to 28. 30? O 30? 13 to 20. Yes, 13 to 28. So babasahin lahat? Hindi. Particularly tayo sa dalawang verse. Yung 13 lang at saka yung 28. So ang sabi dito sa... Sa dalawang kapatid, yung 22 sa 27 lang tayo mag-concentrate. Literal pa yung dalawang yun, nasunog. 27 to 28 lang. 22 and 27. 22 and 27 lang. Sige, tingnan ko muna. Literal ba yan? Dahil mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay sa mga kawal na nagdala sina Shadrach. Okay. Yes, literal to, no?
Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, isinugo. Yes, literal lang kapatid, ang nangyari dito, yung dito sa 22, dito sa 22, dahil mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. So ito yung mga nangyari na yung tatlong kasama ni Daniel na hindi lumuhod sa ribulto ng hari. Tama? No? Yes. So literal yan. And then nandito sa 28, dahil dito sinabi ng 27, no? At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian, tiningnan silang mabuti. Ay, ito ba yan? Oh, yeah, 27. Oh, lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian, tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala na lamang nakitang bakas ng apoy. Yes, totoo yan bro. That is literal. Kasi historical din yan. Okay. Access. Pangatlo na tayong bahagi. Yung sa Samuel, pinoprotektahan ba talaga ng Diyos yung kabanatipan? Ang alin? Yung kabanatipan, talaga pinoprotektahan to ng Diyos o iniingatan ng Diyos? Nung nasa time pa ng mga ng time ng mga Hudiyo, abay syempre kasi yun nga ang naging, doon nga siya nakikipagtagpo paano ba hindi siya protected na sa Hebreo 9:5 Hebreo 9:5 at sa ibabaw ng kaban ay may kirubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. O paano hindi magiging protected yan, nandoon ang Diyos? Sige, follow up dito. Ano ba laman ng kabanatipan? Pinoprotektahan to ng Diyos o iniingatan ng Diyos? Ano ba laman? Ano ang laman ng tipan? O basahin naman natin kung ano ang laman ng tipan. Okay, 22, 18. Okay, so ito yung laman ng tipan, no? Para, wait lang. Yan, para makita mo. Ang laman ng tipan, ang mangkukulam, ano ba to? 22, Exodo 22, 18, 22 ba yan? 25 pala, no? Sorry. Nalito ako sa talata. Wait lang balik muna natin sa 25 pala yun. 25:18. Para makita natin ang laman ng kaban ng tipan. Ayan. So, nalagyan mo ng 2 kirubing ginto. Andun ang 2 kirubing ng ginto sa dulo nito. Tapos, tig-iisa, sana yun? Tig-isa sa makabilang dulo, ilihin ng mga kirubin upang ito ang luklukan ng awa ng maging isipang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kirubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilukuban ng luklukan ng awa. Ilagay mo sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Ang laman ng ng kaban bro, ay yung 10 commandments at saka yung tungkod ni Aaron. Di ko lang alam kung saan talata sa Biblia yon. Basta ang laman ng kaban ng tipan ay ang 10 commandments at ang tungkod ni Aaron. Okay, yung 3 binata ba sa Daniel, masasabi natin pinagpala sila, blessed kasi hindi man lang nasunog yung kanilang mga damit? Yes, Nung hinabi talaga pinagpala. Sinamahan ng anghel yun kaya hindi nasunog yung 3. Nakita nga ng hari yung nangyari sa kanila na hindi ba 3 yung nilagay natin? Ba't naging 4 ito, di ba? Oh. Okay. So, hindi sila nasunog. So, wala scientific reason dyan kung bakit sila nasunog. Talagang walang pangatlong scientific reason yun bro dahil Diyos ang gumagawa nun. Okay, pangatlong bahagi tayo. Sino ang mas mahalaga? O ano ang mas mahalaga? Ang kabanatipan o si Mama Mary? Pareho lang mahalaga yun dahil si Mama Mary ang ang kabanatipan sa sa bagong nito. Yung kanyang bagong version si Mama Mary yun dahil dati yung kabanatipan mahalaga yun dahil nandoon yung tipan. Mama Mary naman mahalaga din yun dahil nasa kanya yung mismong tipan na si Jesus Christ. Sa tingin ko, pagkumparahin natin yung tipan noong una tsaka yung pangalawa, mas nakila yung pangalawa dahil si Kristo na mismo ang higit pa sa tipan. Kaya yun, Mama Mary talaga yun bro, yung yung pareho silang mahalaga pero
Sa palibelan siguro, palibelan mas mataas ang level ni Mama Mary doon. Sino mas pinagpala? Yung tatlong nahulog sa kubo na di nasunog o si Mama Mary? Walang mas pinagpala. Pareho silang pinagpala ng Diyos. Hindi naman siyang wala naman siyang kinikilingan na mas sa kanya. Pareho silang pinagpala. Bukod silang pinagpala. Si Mama Mary is bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Pareho silang pinagpala, bro. Para pinagpala. Kung ganoon, ang dogma natin sa simbahan na before and after birth Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary is perpetually virgin. Hindi nasira ang kanyang hymen. Scientifically, no explanation kung paano. Dahil yung tatlong binata, kailangan sagutin nila scientifically kung ibabalik sa ating tanong, imposible ng anak siya dapat nasira hymen niya. Impossible. Pero paniwalag nila yung tatlong binata, bakit hindi nasunog? Bago nila sabihin nasira ang hymen ni Mama Mary nung pinanganak si Jesus Christ. Kaya ang dogma natin, before and after birth of Jesus Christ, the Virgin Mary, still virgin. Intact ang kanyang hymen. That's it. Kung yun Tama ang po ba? nakita mo, yun na nga. Kaya kung may tututol sa ating argumento na nasira kanyang hymen, pues tutulan na pa yung tatlong binata na hindi nasunog, ni walang amoy ng sunog ng apoy. Oh, magandang Pati kanyang damit niya hindi na siya, pero yung tatlong yung gwardiya na humagis, patay. So, Maganda. scientifically, so we can explain them also scientifically how it happened. Ayan, si Valjuri, nagbalik na Valjuri. Humingi ko na sorry kasi yung laptop ko pala, Bro Jando, hindi ko naisaksak na lubat. Sorry na, hindi ko naisaksak na lubat siya. Nataranta tuloy ako. Pasensya. Nasagot mo na, Bro Jando, sorry. Yun po sa akin, the purple dogma ng ating mahal na ina na purple virginity is approved and confirmed. Kasi kung scientifically, explain nila yung tatlong binata, scientifically din. Kung paano nangyari. Ba't umabot sa dogma ng inang Maring Maria yung tanong mo, bro? Kasi pinanganak si Jesus Christ, di ba? Nasira ang hymen dapat ng babae pag I mean, di ba yung tanong mo sa Old Testament, tapos ba't umabot sa inang Maring Maria? Parang bro ba? Para bang kung yung iba, naghahanap ng scientific explanation, paano nangyari na si Mama Mary is nanganak ng nanatiling virgin, against daw yun sa rule of science, para na rin doon sa tatlong nilagay sa sa hudno na hindi man lang nasunog, hindi nga nangamoy usok. Walang ganun ba na once ang Diyos ang gumawa ng isang bagay, kahit gaano ka pa kagaling sa science, talagang hindi mo mapapaliwanag yan. Parang ganun ibig niya sabihin. Yes, kasi that is miracle, di ba? Miracle. Yeah. What is miracle? Ang definition ng miracle is the violation of law, of the natural law. So, binabiolate niya yung batas ng natural na kalikasan. Oh. Kung ang siyensya sumusunod sa galaw ng kalikasan, contradict yan sa miracle. Kaya nga tinawag siyang miracle. It violates the natural law. Kaya hindi ma-explain ng science yan. Ang tawag ng science dyan, phenomena. O phenomenon. Hindi nila kayo sabihin yung term na miracle. Sa atin, miracle. Sa kanila, phenomenon. Okay, brother. Pag sinabing miracle talaga, hindi talaga yan ng science. Yun lang po aking may tatanong sa bahagi ngayon, gawa nung nakarang discussion tungkol sa dogma ng purple virginity, kung scientific reason, yun ang panangga ko. Explain nila yan. So, before and after birth. Tandaan din natin mga bro na faith is above reason, no? Science is nagre-realize sila sa reason. Why, how, and yun yung mga tanong sa apat yun yung tanong ng siyensya sa pag-aaral nila. Why, how, ano pa ba yung basta nalimutan ko yung fundamentals questioning ng siyensya. Una, bakit? Tapos ano pa ba yung kalimutan ko na? Paano? How? Yan, why, how? Yan yung mga tanong ng siyensya. Doon sila nagre-rely sa kanilang eksperimento. While sa miracle and pananampalataya,
wala siyang question kasi it's a revelation galing sa Diyos. So, sabi ng simbahan, faith is above reason. At dagdag lang natin, bro Rex, no, pagka may mga nakaka-encounter ka ng ganun, basahin mo Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. So, yun lang naman ang katapat niyan sa mga dogma natin. Paano nangyari yun? Paano nangyaring naging virgin? Paano nangyaring ganito, gano'n, no? So, tanong mo lang sa kanila, may imposible ba sa Diyos? Parang yung ano rin yan yung sabi ni Jesus na ito ang aking katawan. No, diyan, ang daming natisod diyan, ang daming palagay ko, no? I mean, wag naman sana, ang daming mahuhulog sa kailaliman niyan dahil sa maling aral ng mga tao, no? Kasi lahat ginagawang pang, alam mo, yung mindset ng tao na human being pilit nilang nile-level sa mindset ng Diyos. So imposible yon. God is mystery and God is so powerful and He can do everything He wants. So, yun lang ang tanong mo, may imposible ba sa Diyos? At pag sinabing wala, yun na yung sagot doon, kapatid.